Hi guys! Welcome back to my channel. Gustong-gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng bagong subscribers ko dito sa channel ko, sa Maricel in Europe. At nasa 1,014 na po tayo. Yay! Thank you po sa mga bago pong subscribe sa channel ko. Itong channel na to ay sumasalamin. Sumasalamin sa buhay ko dito sa Croatia or dito sa isa sa bansa na nasa Europe. So, ayan, may buhok tuloy. Kakaano ko. So, kayo guys, samahan nyo lang ako magmerienda kasi day off ko ngayon eh. Tapos, wala akong magawa, nakakaburiw sa kwarto. Kanina, nakapag-French fries na ako. Merienda. Ayan, ubos na. Tapos, dapat ipapares ko siya doon sa gagawin kong, tortilla. So guys, hindi ko na pinakita kung paano ako nagluto. Diretso lamang na to. So, gumawa lang ako ng mayo na may konting pepper and salt. Shell. At ang ating tortillas. Siyempre, ang ating pinaka-importanting ganap, ang lettuce. At itong aking chicken na minekos-mekos. Basta inano ko lang siya ng garlic, salt and pepper, lemon, chili, mga ganyan. Wala lang, para maiba lang. So yun guys. So habang nagme-merienda ako, chichikahan ko kayo. Tsaka sa mga tanong na hindi ko po masagot, miski dun sa page ko, yung Maricel in Europe, sa FB page ko. Kasi, same lang naman din po yung mga tanong doon. So, dito ko na lang po sasagutin. So, guys. Syempre, bago tayo chumika, kailangan busog tayo, guys. Mag-juice muna tayo dyan. Tapos, prepare na natin itong ating tortilla. Ayun guys, hindi ko siya nabuksan na guys. Kailangan makatandaan sa pwersa. So, it's Sunday today. Parang, hindi ko siya mabuksan. Ay, teka lang guys. Wala ko nang, buksan ko lang siya doon. So, ayun, guys, I'm back. So, syempre, ako lang naman ang kakain. At pag dumating syempre yung aking mga kasama, pwede ka naman i-share sa kanila. Guys, tortilla wraps. Lagyan ko muna siya ng mayo. Mayong minekos-mekos lang. Yan. Ano yun? Parang first time ko ito ginawa. Masarap din naman mag-explore ng kung ano ng pagkain. Lagyan natin ang lettuce. Pangmalakas ang lettuce. Siyempre, lalagyan natin ng chicken. Yarn. Pwede ko rin siya lagyan ng mayonnaise sa detail. Yun, guys. Baka siya masarap. Eme lang, ganyan na, guys. And guys, titikman na natin. Ito na. So, bago ako chumika, kailangan busog tayo, guys. Tikman na natin. Dapat pala huwag natin tuluan yung mga Ang mga simpleng meriendang ganito, nakakaaliw na. Nakakatanggal buriw na. Wala kasi ibang sauce dito, kundi mayonnaise. So, nilagyan ko na siya ng pepper at ng salt.
So, tumutulo-tulo na siya, yung mayonnaise. Mm. So, yun guys. So, yung mga ganitong day off, guys, i-enjoy natin yung time. You know? Kasi, bira lang din tayong, lalo na kapag nag-start na yung season ng summer dito sa seaside, sa Croatia. Siyempre, hindi natin alam kung kailan tayo magkaka-off, kung bibigyan tayo ng off, at yan ay talagang ine-expect na namin na magiging busy. So, let's see. Para mga ganitong time na binigyan ka ng day off, i-enjoy mo na guys. Di ba? Tsaka kahit mag-isa lang ako, na-enjoy ko naman yung day off ko. Ayun. Gusto ko yung mga ganito, chill-chill lang. Kasi medyo pakot yung weather ngayon. Kahapon pa na ulan. Man. Actually, yung Friday pa, bumongga yung kahapon. Yung ulan. Nakakagabi. Para na akong nag-ano niyan. Dangan. Tag pa 5 dirhams sa Dubai. Kalimutan ko, ano ba yan? Paborito ko yun eh. Alalahanin ko mamaya. Pasensya na kayo more lamon. Kesa kuda. Mm. Bagay naka-sweater lang ako, hindi man ganong kalamig. Pero once na na-stuck ka sa room, nandun yung lamig eh. Na-enjoy ko lang yung merienda ko. Maulan. Pero hindi na ganun kalakas. Maambon na lang. So guys, dun sa mga nasya kayo, alam ko bawal magsalita kapag kumakain. Since ako lang naman to at ako naman to. For the chika tayo. So guys, yun nga, since nag-start ako dun sa page ko, yung Maricel in Europe, marami na pong nag-message sa akin dun sa page na yon na how to apply po, mga ano pa ba, ano pong agency, pwedeng applyan. Sasagutin ko lang po as per my knowledge po kasi hindi yan ang tema ng ng vlog. Kumbaga ako, yung buhay ko lang ang inaano ko dito kung paano ako as a cleaner, ano ginagawa ko, ano life ko dito, ganyan-ganyan. Pero, syempre gusto ko rin naman makatulong. Yun nga lang, very limited yung idea ko pagdating sa ganyan kasi hindi na ako updated sa mga bagong agency na sumusulpot ngayon, lalo na sa Middle East. Ganun po. So, ako, bilang nanggaling po sa Pinas, galing po akong Human Link, International Manpower Agency, which is located po sa Makati. At, direct hire po ako. Hindi po ako pumunta sa agency para mag-apply. Meron na po akong employer ever since 2020. Kaya po ako pinadaan ng employer ko or pinahanap niya ako kasi marami na kaming agency pinagdaanan eh. Tapos talagang gusto niya kaming kunin ng aking asawa. Kasi long story, galing kaming Dubai. Then nag-pandemic. No choice, kailangan namin umuwi ng Pinas. Pero sa Dubai pa lang, nag-apply na kami ng Croatia. Doon ko na-meet yung aking employer. From 2020, umuwi kami ng June 2020. Nag-start kami ng aming maliit na business, sari-sari store, tapos nagtrabaho yung asawa ko, nag-drive, ganyan. Until 2022, kinonta ko ulit yung employer kung interested pa siya kasi kung hindi, mag-apply na rin ako sa iba, ganyan. Tapos hindi ko rin nasabi sa kanya na nag-apply na nga rin pala ako sa Cyprus. Tapos nung in-inform ko siya na natanggap na ako for Cyprus, kaso ako lang, hindi kasama yung yung asawa ko. Ako lang.
So sabi niya, don't accept that. I will take you both here. Di natuwa naman ako kasi interested pa rin siya, gano'n. So, yun nga guys, pinadaan niya kami kung saan-saang mga agency na hindi ma-process yung aming application. So sabi niya, hanap ka ng legit na dyan, sabi ng employer ko. So yun nga, kaya ako natuklasan ng Human Link kasi meron silang ka-tie up na agency sa Croatia, which is yung Pinoy 385 na dating kilala sa Facebook page nilang Jobs in Croatia. Maraming follower yan, maraming yung Jobs in Croatia. Until naging Pinoy 385 sila. Tapos ang ka-tie up nila is yung Human Link na nasa Makati. Yun nga po. So doon ako pinapunta ng boss ko. Para mag-process ng aming application. So marami kami. Sa totoo lang, dapat 7 kami. Yung iba, hindi na nakahintay, nag-back out na siguro, or may iba ng pinush through na application. Or pinursue, ibang sorry. Yan. So, pagdating doon sa agency, sabi ko, paano po ba magpaproseso ng yung employer ko, ganyan-ganyan. So, employer to owner ng Pinoy 385, since parehas naman silang Croatian, sila na yung nag-uusap. Tapos yun, process na lang kami sa Human Link. Doon na nag-start yung inintay nila yung work permit namin. Kasi nag-process ulit ng another work permit kasi na-issuehan na kami ng mga work permit. Kaso, ni-reapply kasi napasok. So, yung reapplication, doon nagtagal. Kasi kailangan ng cancellation, ng galing sa ganitong agency, ganito, ganyan. Until Pinoy 385 na yung process nun. Ganyan. Tapos, ayun, nung dumating na yung work permit na pre-provide ng boss ko, ngayon, doon na nag-start yung process ng medical at visa appearance sa Human Link. Yun guys. So, kung tatanungin niyo ako sa iba pang legit na agency, ang alam ko lang ay 2 lang. Pero alam ko marami guys eh. Wala lang kasi akong time mag-research pa. Ang alam ko lang is yung venture management. Meron silang office sa Parañaque, malapit sa duty free yata yun. Check nyo na lang guys sa Facebook page nila, venture management. Tsaka yung Human Link. Other than that, wala na po akong alam. Sa Human Link po, ang process ay ganun din. 4 to 6 months. So, kailangan ng mahabang pasensya. At ang Human Link naman na staff po ay lagi pong nag-update. Diyan po sila maganda. Diyan po sila magaling. Yung once na, kahit yung sa mga normal applicant, once na accepted ka na, or tapos ka na sa final interview, ganyan, meron nang naka-assign sa yung staff. Na mag-aasikaso sa'yo, mag-update sa'yo, naka-add ka na dun sa nila, sa GC nila, sa WhatsApp. Doon mo aabangan yung mga updates like medical, PDOS, mga fit to work, ganyan. Kung fit to work ka na, visa appearance, requirements, kung anong kailangan. Yun guys. So, ang medical ay hindi ko na po masasabi ngayon na iba-iba po kasi dahil dati at depende rin po sa posisyon. Kagaya ko, cleaner ako, hindi man ako food handler. Iba po yung presyo ng cleaner, medical ng cleaner and medical ng mga food handler. Yung sa akin po ay 4,000. Nagkaroon lang ako ng additional 1,600 dahil malabo mata ko. So, kailangan ko mag-ano ng salamin. Mag-purchase ng salamin. Doon mismo sa kanila. Sa clinic. So, 1,600 yun.
para mag-go yung aking medical. So, nagpagawa na ako ng salamin. Tama-tama naman kasi hindi pa rin ako nakakapag-upgrade ng salamin ng ilang taon na. So, okay na rin yun. So, pumapatak na 4,000 yung, or 3,900, ganon, 3,900 actually, 3,900. Kasi may binayaran pa akong 100 sa dental. Parang check-up fee, ganon. Tapos, kaya siya naging 4,000 plus 1,600. So, salamin. Ang visa fee, up to now, pagkakaalam ko ay 12,200. So, habang naghihintay kayo ng visa appearance schedule nyo, work permit pa lang, mag-ipon na kayo. Di ba guys? Pagka visa appearance nyo, ipon naman kayo ng pang-placement nyo. Kasi, ang visa, 1 to 3 months. Like that, 1 to 3 months. So yun guys, habang ang technique doon, so 1 to 3 months na yun, nag-iipon na. Para pagdating ng bayaran ng placement fee, which is yung 1 month salary nyo, depende kasi yan kung magkano offer sa inyo. So sa akin, base dun sa kontrata ko, ang binayaran ko na lang ay nasa 27,000. Almost 27,000 sa placement fee po. At para sa akin, napakababa na po nun. Mababa na po yun talaga. Mababa na po siya para sa akin. Yung placement fee nila ng Human Link. Unlike doon sa mga nakikita ko na ang lalaki ng mga hinihingi, for me, Human Link ang the best sa ganyan. Mababa lang po ang ano nila. So yun guys, doon po sa mga nagme-message from Middle East, wala po talaga akong idea kung ano pa pong merong mga bagong sulpot na mga agency dyan. Meron po akong isang alam na which is dati nag-apply din ako doon. Tapos hindi naman kami natuloy kasi nga nag-pandemic. Yung Humble Hunters. Marami na pong nakakaalam niyan. Marami na pong nag-apply dyan. So yun, try nyo na lang po mag-inquire sa kanila. At magtanong-tanong din po kayo sa mga kapwa nyo Pilipino na interesadong mag-Europe kung saan po may mga legit na agency. Kasi ako hindi na po talaga updated. Ayoko kayong bigyan ng wrong information or false information. Di ba po? Yun. Yun guys, yun lang. So, sana nabusog din kayo habang nagme-merienda ako. Tapos bukas, ang bilis ng araw. Pag day off, no, ang bilis ng araw. Kita mo ha, hapon na agad. Di ba? Maya-maya, madilim na yan. Uulan na naman as per the weather number. Blue. Uulan na naman siya. So, ayun guys. Pasensya na po kayo talaga kasi ang pinapakita ko lang po talaga sa mga vlogs ko is yung anything about me. Buhay ko po, ano pong ginagawa ko dito, daily life, ganyan. Kung may chance po makapag-vlog sa work, makakapag-vlog. Pero kung busy na rin po at saka hindi po talaga inaalaw ng amo ko na habang nag-work. Pero pag wala naman siya, naman ako. Kasi naglilinis lang naman ako ng room. So, mag-open na rin po kasi itong March, yung aking apartment na lilinisan. So, magje-general cleaning na po kami. Kasama ko yung mama ng aking amo. Siya yung aking katuwang sa paglilinis po. So, yun guys. Sana mag-enjoy kayo sa aking mga vlogs at ano pa ba. Sana makita nyo po yung tamang agency para po sa inyo. At para hindi rin po masayang yung mga pinaghirapan nyo, mga pinag-ipunan nyo, dyan lalo na sa Middle East. Yun po. Dun sa mga interested po mag-apply dito, lakasan lang po talaga ng loob yun eh. Ako, as of now, masasabi ko, masaya naman po ako.
masaya naman po ako na nandito ako sa Croatia. Kahit mas ibang-iba talaga yung buhay ko nung nasa Dubai ako, compare sa Dubai ako at yung nandito ako, ibang-iba po talaga. Medyo mabigat din po yung trabaho ko dito kasi nga from hostess sa restaurant, kasi F&B talaga ako, food and beverage talaga ako. Mas mabigat yung trabaho ko dito kasi ako, ngayon, natuto na akong mag-cleaner, ganyan, housekeeping, ganyan. Pero, nung nasa Dubai ako, more on reservations, mga ganyan. Pero na-enjoy ko naman. At least marami akong natututunan. Marami akong na di-discover sa sarili ko na skills. Kasi madami. So, yun lang guys. Sana i-good luck ko kayo yung mga aspiring na mga applicants papunta dito sa Croatia. Good luck po sa inyo. Huwag po kayong susuko at sana matagpuan niyo po yung proper agency na para po sa inyo, mga legit agencies. At wag po kayong masiraan ng loob sa mga naririnig nyo po about Croatia, mga ganito, ganyan. Depende na lang po yan sa pagdadala ninyo kung paano po kayo magiging happy sa kung nasaan po kayo. Yun lang guys! Bye! So yun guys, kung gusto nyo po ng more information about legit agencies from Middle East, from Pinas, I highly recommend po na mag-subscribe po kayo sa channel po ni Brian John Lubis. Isa rin po siyang OFW dito sa Dubrovnik, Croatia. So ito po yung channel niya guys. Yan. So isa rin po akong katulad nyo po na naghanap rin po ng mga agency guys. So dati ko naman pinapanood si Bri. Until na-meet ko siya dito nung nandito na ako sa Dubrovnik. So yun lang guys. Good luck po!